Naku, ano ang ginagawa mo, Casimero? Oh my God! Yari siya dito. Bumomba siya nung una. Naubusan ng hangin. Naku po. Lah, anong klaseng suntok yan? Boxing pa ba to? Yumakap ka na ng Brad, parang awa mo na. Masasaktan ka lang. Mula sa pagiging bansa Japan, ngayon ay may promoter na naman si Quadro Alas. At dahil dito, unti-unti nang bumubukas ang mga pinto para sa mga laban kontra sa mga pinakamagagaling na boksingerong Hapon. Hindi malayong sa mga sumunod na buwan ay makita natin si Casimero na muling nag-iensayo. Excited ang maraming Pinoy boxing fans kapag muling umakyat sa ring si Casimero doon mismo sa baluarte ni Naoya Inoue. Talagang malaki ang posibilidad na Japanese fighter ang itapat kay Casimero para sumikat at i-build up ang mga future big fights. Alam nyo ba mga kababayan na mayroong 4 na top contender ang mga Japanese sa featherweight division? Toshiki Shimomachi, ranked number 2 ng WBO. Kenji Fujita, isang undefeated knockout artist na kasulukuyang ranked number 4 ng WBO. Tomoki Kameda na pinsan ni Koki Kameda, isa sa mga top boss ng Japanese promotions na kumupkop kay Casimero. Number 7 sa IBF, isang world title veteran. Matindi to. At ang pang-4 ay ang sinasabing future superstar ng Japan na si Mikito Nakano. Number 8 sa IBF, ito daw ang susunod sa yapak ng isang Naoya Inoue bilang monster kung usapang knockout dahil tulog ang mga kalaban. Nako, sobrang dami pala ang pwedeng ipalapa kay Quadro Alas dyan. Kaso lang, huwag maging kampante mga boss dahil 36 years old na rin si Champ at mag-iisang taon na nang huli niyang laban. Buti na lang, pinatulog niya agad si Saul Sanchez dahil alam nating stamina ang nagiging problema kapag tumatanda, lalo na kung inactive pa. Pero kung usapang experience lang, abay, matik, world class yan. At kung usapang lakas, talino, techniques, naka-imprinta na yan sa genes ni Casimero dahil dyan siya nakilala at naging 3-division world champion. Magdududa ka pa ba? Sana maging maayos na ang team niya at training camp para mas lalong lumabas ang full potential ng isang knockout artist ng bansang Pilipinas. Total, mga Japanese ang pwedeng makasagupa ni Alas. Sa videong ito mga kababayan, ating panoorin ang laban ni Casimero kontra sa mga Japanese boxers dahil ang estilo nila ay merong similarity o pagkakahalintulad. Para na rin magka-idea tayo kung ano ang pwedeng ipakita ni Casimero sa kanyang pagbabalik. Bakbakang Casimero kontra Akaho. Sa ano to? Sa South Korea to. Japanese yung kalaban dito, di ba? Di ba? Gusto kagad yan eh. Talagang hataw kagad. Gusto kagad saktan. Gusto kagad ipa-imprenta ni Casimero sa utak ng kalaban na wag kang pabaya dyan kasi na-knockout kita. Di ba? Talagang malakas o nagreklamo siya. Hindi nga nagreklamo si Casimero na low blow eh, pero wala. Yung killer instinct ni Casimero talagang bahala ka kung anong gagawin mo dyan. Good right. Solid yun. Pero ininda lang ni Casimero, parang walang pinsala eh. Ganun katibay itong Pinoy. Naghahanap talaga ng opportunity si Casimero kung paano niya papasukin. Good defense, di ba? Ang head movement. Okay. End of round 1. Okay, slow mo. Highlights. Tumama yung right niya dyan. Good yun. Kaho, chill lang. Uy, nakakita ng chicks. Biglang kuminang yung mata eh. Na-distract eh. Ayun, tinamaan ng kanan. Ito, nag-init na si Casimero dito eh. Ito yung nag-grogi ko no. Headbutt yun. Okay, malinaw na headbutt yun. Maganda, nakita ng referee. Palingo-lingo po eh. Kala mo talaga eh. Yun o, diba? Tinamaan kagad ng hook. Hatawin mo, uy! Na-counter check hook si Casimero dun. Nagulat siya. Uy, ano yung legit na knockdown talaga yun mga kababayan kasi yung kamay ni Casimero humawak sa canvas. Pero wala, hindi siya nasaktan dun. Si Akaho pa nga yung nasaktan eh. Tingnan mo. Sumigaw-sigaw na yung corner ni Casimero dyan. Nasaktan, grogi, di ba? Tapusin mo na. Yun o, tinamaan ng hook. Diba? Kahit hindi direktang tamaan sa panga, kahit sa katawan lang, diba? Talagang lilipad eh. Ganong kalakas ang isang Johnny Real Casimero. Diba? Hinahunting niya oh.
Akala mo isang predator eh, na hunting yung bibiktimahin niya. Diba? Grabe. Woo! Tinamaan ka sa ulo. Ayaw mo yumakap ha. Talagang bubugbugin kita. Ganun yung General Casimero. Kamay lang tinamaan yun para lumipad. Grabe yung mga overhand na yan. Talagang hirap depensahan yan, pre. Kasi kahit sabihin natin yumuko ka, mag-cover ka, talagang tatamaan ka, pre. Diba? Corner siya eh. Ano ba tong pinasok ko? Diba? Worth ba yung bayad? Siguro napaisip na siya sa pamilya niya dyan. Uy, nagka-idea. Nagka-idea siya, yung sakit yung katawan ko. Teka, sumenias yung referee. Gayahin ko nga, diba? Pero delikado din yung suntok sa batok. Pero hindi naman gaanong tumama yun. Makikita yan sa replay. Tinaas ni Casimero yung kamay niya. Ano Inoue? Yung mga kababayan mo, di ba? Parang yun yung gusto niyang sabihin. Ayan, sumuhin niya sa batok, oh. Saktan na saktan si Akaho. Sino ba namang hindi masasaktan doon eh, talagang hindi tinigilan. Ito yung replay, oh. Hindi naman tumama. Parang mas tumama pa nga yung siko eh. Walang direct impact yun. Grabe, oh. Yung mukha ni Casimero parang wala lang, pero yung kay Akaho eh, talagang napinsala eh. Buong round ba naman hinataw ng mga power shots? Di ba? Okay, ito'y bakbakang Casimero kontra Yamashita. Uy, labas dila pa si boss. Okay? Tansyahan sa distansya. Casimero kumakapa, di ba? Talagang hataw kagad si Casimero. Gusto kagad power shot. Gustong i-knockout kagad, oh. Wala nang set up mga kabayan. Di ba? Medyo nag-telegraph si Casimero doon kaya nakita ng hapon. Okay? Grabe mga hooks kagad. Body shot. Konting butas lang talagang papasukin talaga. Good counter. Body shot. Okay? Control ang ulo. Oops. Di ba? Grabe yung mga galawan mga brad. Grabe yung mga overhand. Talagang lulusot. Talagang mamagnet talaga yung sa pisngi ng kalaban. Damn, good uppercut. Uy, tumama yung jab doon. Di ba? Chillax lang dumipensa si Casimero eh. Tumama yung left doon. Grabing bardagulan to. Umaatras yung hapon kasi hindi niya kayang tanggapin. Good uppercut. Si Casimero kasi talagang balance yung depensa at opensa. Kaya pinanood natin tong mga laban ni Casimero kontra Japanese. Para makita natin kung ano yung magiging performance niya. 'Di ba? Kasi yung mga Japanese may similarity yung mga style nila eh. Solid ng panga ni Casimero, tumama pero wala. Tinatanong niya kung okay ka pa ba? Basag yung ilong ha, oh. Basag pre. Grabe no. Uppercut sabay ito yung combination na hindi mo malaman kung anong sanggaling yan eh. Parang sa sa Street Fighter eh. Shoryuken. Okay, tinigil na kagad ni bossing referee. Okay, ito yung laban ni Casimero sa Japan naman to. Kontra kay Uguni. Di ba? Former world champion din. Talagang high volume kagad. Talagang yung engine ni Casimero nagiinit kagad. Unang round pa lang, segundo pa lang yung pumatak. Di ba? Gusto niya kagad i-knockout eh. Kasi ito yung mga tall, lanky fighter. Ito yung mga paboritong targetin ng mga knockout puncher na hindi katangkaran, di ba? Kasi alam mo yun, nasa isip na natin yan eh, yung mga fighter na knockout puncher. Ina-knockout nila yung matatangkad. Kaso ito yung pag-akyat ni Casimero na mabibigat na yung kalaban. Sa 122. Malaki din tong si Uguni. Grabe tinamaan ng overhand, oh. Talagang hinataw ng hinataw. Kahit anong angle pa yan, hahabulin kita. Walang gaanong malinis na tumama so far kay Uguni. Good hook. Partially block. Good, okay. Ayun. Okay, braso yung tumama. Magaling, maganda nakita ng referee. Gusto kasi ipakita ni Casimero sa mga Japanese fans na exciting siya. Grabe, oh. Guard lang yun, pero talsik. Di ba? Body shot din siya. Hook. Talagang sabayan, bigayan. Grabe, lumilipad yung mga kamay, pre. Parehas ng gloves, dilaw. Kitang-kita yung suntok. Tinamaan si Casimero. Pero wala. Uy, sinundot. Ano yun? Tinamaan, good right yun. Overhand. Habulin na naman yan. Kukorner sa gilid. Damn, grabe yung palitan na yan, oh.
Woo! Okay, save by the bell. Second round, gusto pa rin talagang patulugin kagad, oh. Damn, grabe. Ayan, si Casimero parang nagpahinga ng konti. Tinitake advantage ni Uguni. Okay, uy, ano yun? Yun, tinamaan ng hook. Ito yun, ito yung controversial na tinigil bigla. Kasi headbutt, ito yung dumugo na yung ano ni Uguni. Yung referee din kasi, ayaw mag-take over, ayaw magbigay ng command na talagang pag-stop. Kaya nakasuntok pa yung boxer eh.